2021, kalagitnaan ng pandemya, sobrang hirap po ng buhay namin noon dahil wala pong trabaho. Isang araw, nabalitaan ko po na dito sa Green Earth, nagtatanim ng mga puno at pumunta po ako dito para mag-apply. At simula po noon, dito na po ako nagtatrabaho. At natutunan ko din po sa Green Earth kung papaano magtanim ng mga puno, mangalaga ng mga halaman. At dito ko din po natutunan sa amin pong early morning devotion araw-araw na sabi po sa banal na kasulatan na tayo pong mga tao na nilikha ng Panginoon ay hindi dapat tagapagwasak, kundi tayo po yung tagapangalaga ng mga nilikha ng Panginoon. Ako po ay isang katutubong dumagat na nakatira sa bundok ng Sierra Madre. Ang amin pong ancestral domain, ang pagkaalam ko po ay hindi siya dapat ibenta. Pero may mga dumating po na mga may pera at binibili na po na unti-unti ang ancestral domain. At sa kasalukuyan po ay unti-unti na rin po siyang nakakalbo. Dahil po sa Green Earth, nagkaroon po ako ng pag-asa. Ako ay anak ng mga magsasaka. Panglima sa 11 pong magkakapatid. Grade 6 lang ang natapos ko sa aking pag-aaral. Kaya 14 anyos pa lang, nag-umpisa na po ako sa mga gawaing construction. Nabalitaan ko po, dito sa Green Earth, naghahanap sila ng mga construction worker. Natanggap po ako at dito po nakapagtatagpo kami ng mga gusali tulad ng playhouse, science lab, farmhouse kitchen, schoolhouse, at mga rainwater harvesting tank. Napansin po dito na marunong po akong humawak ng tao. Kaya po ngayon, ako na po ang namumuno sa agroforestry dahil sa Green Earth. Natuto po akong magkaroon ng malasakit sa pagtatanim, pag-aalaga, at pagpapahalaga ng mga punong kahoy dito. Napakasarap po sa pakiramdam na makita po na nakakapagtanim po kami at naibabalik po namin ang ganda ng kalikasan. Bukod sa agroforestry at livelihood program, nakikinabang din po ang aking mga anak sa educational program ng Green Earth. Dahil din po sa Green Earth, natuto po akong magbasa ng Biblia, manalangin, at magdasal sa Panginoon.